Sa update sa patuloy na giyera sa Palestine matapos wasakin ng Israel ang Khan Yunis, Gaza at Jabalia, abay muli na namang naglunsad ng matinding airstrike ang Israel sa bago nitong target na lugar habang ang mga tangke naman nito ay nakaposisyon na kung saan pinalibutan nito ang buong bayan habang muntik namang matodas ang Pangulo ng Iran sa isinagawang airstrike ng Israel. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, sa layong pigilan ng North Korea dahil sa mga labag sa batas na mga aktibidad nito at pagbabanta sa mga kalapit na bansa, ang South Korea, Japan at Amerika ay nagpakita ng puwersa sa North Korea bilang babala. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa update sa patuloy na giyera sa Middle East matapos wasakin ng Israel ang iba't ibang bahagi ng Palestine tulad ng Gaza, Jabalia at Khan Yunis ay sunod na magwinawasak ngayon ng Israel ang Beth Hanon kung saan matinding airstrike ang inilunsad ng Israeli Air Force. Kinumpirma ng IDF na tinarget umano nila ang nasa 35 mga posisyon ng Hamas tulad ng mga observation post, mga pasukan ng underground at mga gusaling pinagpwepwestuhan umano ng mga teroristang Hamas. Kita ang malalaking pagsabog. At base sa report ng Israeli Intelligence ay nasa 6 na po hanggang 80 terorista ang natoda sa nasabing opensiba. Unang isinagawa ang matinding airstrike na yan bago lumusob ang mga ground forces kung saan sa mga larawang inilabas ng IDF ay makikitang nakaposisyon na ang mga tangke ng IDF at hinihintay ang go signal para sa paglusob. Ipinakita rin ng IDF na binomba nila ang isang gusali kung saan nakapwesto o nagtatago ang Hamas, habang ang ilang bahagi naman ng Gaza ay patuloy pa rin nakakaranas ng mga matitinding pambobomba ng Israel. Sa patuloy na negosasyon para sa tigil putukan ay nais umano ng Hamas na tapusin na ang giyera. Hindi na sila aatake basta't umalis umano sa Palestine ang puwersa ng Israel. Ngunit ayaw pumayag ni Netanyahu sa nais ng Hamas dahil hindi pa umano na ibabalik ang ilang natitira mga hostage. Ayon kay Netanyahu, hanggat hindi umano na ibabalik ang ilang mga sibilyang hostage ay hindi umano titigil ang Israel sa pambobomba at pagtugis sa mga natitirang Hamas. Sinabi ni Netanyahu na huwag umanong simulan ang giyera kung hindi naman kayang ipanalo. Sa ngayon, base sa tala ay umabot na sa 58,313 ang nasawi sa Palestine habang sa Israel naman ay nasa 1,119 at karamihan umano dito ay mga sibilyang tinodas ng walang laban noong October 7. Aminado naman ang Israel na ang ibang mga Palestinian ay nadamay lamang umano sa atake dahil ayaw kasi umano nilang lumikas at pinili nilang suportahan ang teroristang Hamas. Kinumpirma din ng Israel na nasawi ang isang 49 years old na isang Pilipinong caregiver dahil sa missile strike umano ng Iran. Matagal na umano siyang nakakonfine ngunit malubha ang kanyang tama. Samantala, noong nakaraang araw lang inihayag ng Fars News na ang Pangulo ng Iran na si Pezeshkian ay muntik na umanong matodas sa airstrike ng Israel noong June 16 nang umatake ang Israel sa Iran. Ayon sa report ay maswerte umanong nakaligtas si Pezeshkian at nagtamo lamang ito ng pinsala sa paa nang bombahin ng Israel ang isang underground kung saan naroroon pala si Pezeshkian para sa isang pulong ng Supreme National Security Council ng Iran. Habang tumanggi naman ang Israel na magkomento kaugnay sa nangyari, pero nangako ang Israel na muli itong aatake kung muling susubukan ng Iran na buhayin ang programang nuklear. Samantala, muli namang binalikan ng Israel ang Syria kung saan binomba din ito ang mga natitirang military facilities ng dating rehimeng Assad. Nagpadala din ng ground forces ang Israel at dito ay na-recover ang mga nakatagong armas sa lugar. Malapit umano ito sa Mount Hermon. At sa ibang balita naman, hinimok ang North Korea ng mga nangungunang opisyal ng militar ng South Korea, Amerika at Japan na itigil ang lahat ng labag sa batas na aktibidad nito na nagbabanta sa seguridad sa rehiyon, habang ang tatlong bansa ay magkasamang nagpalipad ng mga fighter jets at mga bombers para sa isang magkasanib na ehersisyo bilang pagpapakita umano ng puwersa laban sa North Korea.
Isinagawa ang pagpapakita ng puwersa habang ang Russian Foreign Minister na si Sergey Lavrov ay pumunta sa North Korea sa gitna ng umuusbong na gyera at iba pang kaoperasyon sa pagitan ng dalawang bansa na nagdudulot ng mga alalahanin sa kanilang mga kapitbahay. Sa kanilang regular na pagpupulong ay tinalakay ng mga chairman ng Joint Chief of Staff mula sa South Korea, Amerika at Japan ang deployment ng North Korea ng mga tropa sa Russia upang suportahan ang digmaan nito laban sa Ukraine at potensyal na paglilipat ng teknolohiyang militar ng Russia sa North Korea bilang kapalit. The US, Japan, and South Korea held a joint air drill near South Korea's largest island. The exercises featured a US B-52 bomber capable of carrying nuclear weapons. It's the bomber's first deployment to the Korean peninsula for a drill this year. Fighter jets from South Korea and Japan also took